Kanya-kanya na lang po sila ngayong palusot, mga kababayan po natin. At isa po sa mga humarap dito po sa pagdinig sa committee ni Senator Amy Marcos ay ito si John Vic Remulla, kung saan ay sinabi niya nga kung sino yung mga utak ng pagplano, kung paano isinoko si PRRD sa mga dayuhang naglalaway. Kung sinabi niya nga po na si Bongbong Marcos, Secretary Anyo, Gibo Chodoro, at siya mismo ang kasama sa mga top official na nagsagawa ng plano kung paano arestuhin po ang ating dating presidente. Ngunit ginajustify ito ngayon ni John Vic Remulla at gusto niya pa ito malusutan. Tandaan natin mga kababayan po natin, no? Itong mga grupo ito ay mga sinungaling. Kahit si Marcos mismo, sinabi niya, no, na 100 times niya uulitin na hindi daw po siya makikipag-cooperate at hindi niya i-recognize itong jurisdiction ng ICC. Pero ngayon nakikita natin, nasaan na po ba si Tatay Digong? At lalo namang hindi amin, no, itong kanyang mga alipores, dahil kunting pagkakamali lang po nila, eh siguradong laglag or burado po sila, no, dito sa kanilang amo. Anyway, panoorin muna natin mga kabayan, itong committee po ni Amy Marcos. Salamat, Secretary Ed. Subalit sa kabila nito, nagsalita po ang ating mahal na Secretary John Vic na ang nagplano po rito, o yung pagkaintindi namin, ang nagplano ay kayo. I would like Secretary Anyo. Nako po, mga kabayan natin. Ang nagplano ay kayo. Sige. Secretary Gibo Chodoro. At ang pinangalan, ang Chief PNP. Bakit hindi mabanggit ang kanyang kapatid, no, na si Bongbong Marcos? Banggitin mo naman, Madam Chair, Senator Amy Marcos. General Marbil. Parang apat yung pinangalanan. Apat? Wala si Marbil, si Bongbong. Secretary ng DILG. Can I answer that, ma'am? Yes, please, you're recognized. The question was, who planned this? I did not state in any way who planned it. Mukhang hirap magpaliwanag po itong si John Vic Remulla. The meeting was of executive privilege. It is a conversation between the president and the ones I mentioned. There was. So what exactly did you say? Ano sinabi po ninyo? Pagkaintindi namin, itong apat na pinangalanan ang siyang nagplano. Go ahead, patugtog na lang natin para maintindihan, ha? Yon, sige. What was and who was really on top of this? Kayo ho ba? Because during the press conference of the president, it was you and the president. Yes. So yes, inamin na. Sino yung mga nagplano nito? Di ba? Ikaw ho ba nagplano ng lahat ng ito? Hindi naman, hindi naman. Mahirap i-deny, may ebidensya eh, no? It was a group effort. Secretary Chodoro was okay, isa yan, traidor. And the president and I. Yan. Ako lang ay yan malinaw, pero hindi mabanggit ni Amy Marcos. stand by that, ma'am. Last man standing doon sa Malacanang. I stand by that. Kasi Secretary State, ma'am, again, executive privilege. But, ma'am, walang executive privilege kasi binunyag na ninyo sa TV. I must state it very clear. I must state it very clear that there was no mastermind. No mastermind. Siyempre, kung sino yung pinuno, sinong head of state, no? Sinong commander of chief, siyempre siya yung pinuno dyan. Ito lang pinuno. Hindi pwede yan. Hindi pwede na may sanga, may dahon, may bunga, walang puno. Hindi pwede yun. We were discussing mainly about what the president's statements were in Hong Kong. And it was based all on that statement, ma'am. Sinabi ninyo na hindi kayo mag-isa na nagplano, kundi isang There was grupo. no planning, ma'am. Pero yun ang sabi eh. There was, I said, hindi ako nagplano. May isang grupo na nagplano. We were all talking about a rumor, ma'am. And that was... Okay na yan. Inamin niya na po, mga kababayan po natin, diba? Kung sino ang mga nagplano. Pero hindi niya lang mapanindigan sa kanyang sarili, no? Ng kanilang purely pagplano ay talagang ilaglag po si PRRD at i-deny, no, ang kanyang karapatan para usigin po dito sa ating bansa at yung mga legal remedies po na inaasikaso po nila ay hindi naman napagbigyan. So napakahirap nga ngayon sa sitwasyon no, sa ating bansa dahil tingnan mo ha, isang matapang strong leader po ng ating bansa na nindigan against sa mga oligarko, mga drug lords
no, sa mga adik, sa mga magnanakaw ng kabanang bayan, ay siya ngayon ang kanilang ipinakulong sa Dahej, no? At hindi natin alam kung maibabalik pa ba ang ating Presidente Duterte dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa kanyang sitwasyon ngayon. And nabanggit po diyan sa hearing, no? 6 years to 8 years pa bago matapos yung pagdinig na yan. So, ilang taon na po yung ating dating presidente kung mangyari po yan. Mga kababayan po natin, kaya swerte na lang kung makaka-uwi siya ngayon, no, sa kanyang kaarawan. Pero, yun nga, mukhang malabo. Anyway, gusto man natin maging positive, pero tanggapin natin ang katotohanan. Pero yan ang itong kanilang pagsabi, no, ni John Vic Remulla, kung sino-sino yung mga nagplano, kahit hindi niya naman banggitin, alam naman po ng taong bayan kung sino yung mga nagsagawa ng planong ito, no, kung sino po yung mga may pasimuno nito. Siyempre, mas okay na talaga na-confirm mismo natin, no, na yung mga dating kaibigan, no, mismo cabinet secretary po ng ating dating presidente na si Secretary Eduardo Anyo, ay isa po siya sa mga nagtraidor po sa ating presidente. Pati po itong si Gibo Chodoro, no, Bongbong Marcos, at itong si John Vic Remulla. At makita naman natin, may mga video naman na lumalabas, no, na talagang hindi po nila nasunod ang tamang proseso, no. Pero syempre dito po sa mga pagdinig na ito, talagang dinideny po nila, no, at ini-insist nila na nakatanggap po or nagkaroon ng due process ang pag-aresto po kay dating presidente. Ngunit isa po sa atin siguro pag-uusapan mamaya naman, na ito na yung komento ng isang legal expert na talagang hindi dumaan sa due process at mali po ang pagpapatupad nitong arrest warrant ng ICC, o kahit kinamit pa nila ang term na Interpol, no, para arestuin po ang ating dating presidente. Kaya pa man, mga kababayan po natin, no, although hindi natin nagustuhan itong nag-iimbestiga dahil itong si Amy Marcos ay manggagamit nga lang at gusto niya pong gamitin ang oportunidad na ito para makakuha po siya ng atensyon sa ating mga Duterte supporters, siguro mas natuwa na lang po tayo siguro, mga kababayan, dahil nabigyan po ng highlights, no, yung mga ganap, lalong-lalo na po sa oras na kung saan ay pilit po na ipapasakay si PRRD sa eroplano, no, pilit nila kaladkarin, pati yung kanyang legal counsel, no, ay hinila pa ni Torre, nasaktan po si Kitty, nasaktan po si Ma'am Hanilet, at nakita natin kung gaano po kakalmado pa rin si PRRD, at napilitan na lang siya na talagang sumama na lang, no, kahit palabag sa kanyang kalooban, no, kahit gusto niya pang lumaban, gusto niya pang magwala, talagang hindi na rin po kakayanin ang kanyang katawan, kaya gusto niyang maiwasan itong sakitan, no, pumayag na lang po siya. Pero ganun pa man, ay ito ay isang pursahan, no, dahil na-hostage na nga po pati ang kanyang pamilya, kaya kailangan niyang sumama kahit mabigat po sa kanyang kalooban. So yun, panalangin na lang natin na sana ligtas po yung ating Presidente Duterte, no, at karmahin na lang yung mga taong ito na nagparusa sa kanya, kahit pa ang kanyang ginawa ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino. Thank you. Maraming salamat.